intact, feeling nice. It's a cockfight. I can tell, I just know that it's going down tonight. At the door we don't wait, cause we know them. At the bar 6 shots just beginning. That's when Dick hit, put his hands on me. But you see, I'm not here for your entertainment. You don't really wanna mess with me tonight. Sa buhay, may mga pangyayaring hindi na natin maipaliwanag. Ang pagsabay ng buhos ng ulan at sikat ng araw, ang pag-aaway ng aso't pusa, ang paglaho ng inaasahang walang kamatayang pag-ibig. Gayunpaman, tuloy-tuloy ang buhay. Minsan hindi mahalagang malaman pa ang dahilan, basta nangyayari na lang tapos. Tulad ko, ilang taon ko nang naisip kung bakit ako ganito. Kung bakit malambot ang galaw ko. Kung bakit matinis ang aking boses. Kung bakit hindi ako normal. Balde-balding luha na ang aking naiyak dahil dito. Ngunit sa dulo, tinanggap ko ng bakla ako. Kaya, pinagsikapan ko na lang na magsilbi sa paraan ng nalalaman ko. Ang gumawa ng himala para sa mga nilalang na likas na pangit. Dito ko nagawang kumita ng sarili kong pera at umani ng pangalan mula sa aking kapwa. Maraming tanong, hindi na mahalaga ang kasagutan. Ako si Ada, isang bakla. Yun lang. Hindi matanggap ng mga magulang ni Ada nang anak nilang ipinanganak na lalaki ay lumaking babae. Adan! Adan, halika nga dito. Hindi ba dinidisiplina kita para maging tunay na lalaki? Wala akong anak na bakla. Hindi kita pinalaki para maging ganyan. Nay, masakit po. Nay, naman na po. Masakit po. Cause my heart so much misery. I will not break the way you did. You felt so hard. I've learned the hard way to never let it get that far. Didi, halika na. Hindi ko na kaya ang pagtratong ginagawa nila sa akin. Pero, saan tayo pupunta? Maghanap ng hanap buhay. Pero Ada, mahirap yun. Kaya natin to. Teka nga, ikaw na babae ka. Akala mo naman ang galing-galing mo na. Hinahinay lang sa desisyon. Magtatayo ko ng parlor. Aber, saan ka naman kukuha ng pera? Meron ako na itabi. Hay Ada, paano ng mga pangarap mo? Ilang buwan ang lumipas at umasenso na si Ada sa itinayo niyang negosyo sa isang parlor. Dahil sa biyayang inihandog sa kanya ng Diyos, naging matulungin siya sa kanyang kapwa. Tinulungan niya ang mga taong importante sa kanya. Naging ang boyfriend niya ay tinustusan niya ng pag-aaral upang makapagtapos ng kolehiyo. Ada, salamat ha. Salamat saan? Sa pagtulong mo sa akin. Wala yun. Basta ang importante, makagraduate ka na. Para makakuha ka na ng magandang trabaho. Para sa atin, para sa pamilya natin. Isipin mo, 2 buwan na lang at makatapos ka na, no? Magiging engineer ka na, babe. May sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Kasi, pinapauwi na ako ng mga magulang ko sa probinsya pagkatapos ng graduation. Eh di okay. At least, ma-meet ko na ang parents mo. Ay, taray. Meet the parents ito? Hindi ganun kadali yun. Hindi alam ng mga magulang ko ang tungkol sa'yo. Problema ba yan? Eh di, magpapakilala ako. Hindi ka nila matatanggap. Bakit? Dahil ba bakla ako? Hindi sa ganun. Pero, dahil mag-graduate ka na, kaya iwan mo na ako. Kasi tapos mo na akong gamitin. I'm sorry, Ada.